Good morning po. TG Mendoza from Net25 for Miss Mary po. Reaction po natin on the impeachment. The Congress received 3 impeachment complaints. Yung isa natanggap na ng House Secretary General at the other 2 ay hindi pa po natatanggap. Marami ang nasasabi na pinalabas lang yun or nag-file lang yun para daw dun sa matigil yung 1-year bar rule. Do you have any reaction to that, ma'am? Yes, ma'am. Yeah, I tend to agree with you. Pag tinignan mo yung complaint ni Atty. De Jesus, ang annexes nun, paper clippings, newspaper clippings. How can you file an impeachment based on newspaper articles? Di ba? Pangalawa, medyo of dubious yung background niya. At lalo ng dubious yung congressman na nag-endorse. Okay? Pag tinignan mo yung congressman na nag-endorse, saan siya nanalo? Sa Bataan at sa Marinduque. Okay? Sino yung congressman na yon? Dating chief of staff ni Congressman Abet Garcia. Okay. And I'm calling a spade here, no? So, pagbukas ng HOR sa Lunes, dito nyo kailangang bantayan yung sinabi ng Supreme Court na deemed initiated. Since ang tinanggap lamang nila ay yung kay De Jesus, pagbukas sa Lunes, i-refer yun sa Committee on Rules, babasahin sa plenary, yun yung 10 days, at may 3 days. Ang sabi ng Supreme Court, 10 days to discuss and refer to the Committee on Justice. And then 3 days to determine. Diba? So, ang sense namin, hindi tinanggap yung dalawa. Ano ko ba naman? Ministerial lang naman yung pagtanggap. Wala siyang desisyon na gagawin. Stamp lang, receive. The fact na hindi, at sinabi nung Deputy Secgen na I am not authorized to receive. Ay, wala naman yung sa ligang batas na ruling na ang authorized representative ng Secgen ang dapat tumanggap. So, yung hindi nila pagtanggap is an abuse of discretion. Kasi ministerial lang. Ay, ang Supreme Court nga, naglabas ng, magkakaroon tayo ng oral hearing dito sa GAA. Naglabas sila ng notice. Please submit, blah, blah, blah. Mas matindi pa pala si Secgen na dapat siya personally ang tumanggap, isa sa Korte Suprema ng pagtanggap ng mga sagot nila doon sa GAA case. So, nakakalungkot dahil ang impeachment is a constitutional mandated option for anyone who wants to get accountability. Hindi ko pa nababasa yung sa mga bayan kung ano ang grounds. Mas lalo naman hindi nababasa pa yung kay kina-secretary dating kalihim Mike Defensor kasi parang 50 pages yata yung complaint. Tapos yung kanilang attachment, 11 luggages daw. So, sabi ko, ganun kadami. So, between the first, the second, the third, sinong impeachment na talaga nagre-reflect ng sentimento ng taong bayan? Si De Jesus siya lang mag-isa. And you've seen him in the show with Tuang and the hubris to act that way. So alam natin kung saan patutungo ito. That is the 1-year protection of the president that they are trying to put together. Thank you po. And for the both of you po, yung puwag dun sa mga undecided o yung mga umaalis na dun sa between Marcos Duterte camp and even dun sa opposition, even if it is not defined kung sino yung real opposition. Do we have any advice po dun sa mga nagbabalak na kunin yung puwag na natitira o na para sa voting population natin para ma-harness nila yung puwag na yun going into 2028 elections? Ay, ako'y walang masasuggest. Kasi napaka-fickle-minded ngayon ng botante. Yung naratibo na ang politiko corrupt, sa tingin ko they would need to address that. That question, sir. For me,
madaling sabihin na mag-declare ka na as early as now. Pero minsan po, may backlash din yun, sir. So there's a huge undecided sa mga surveys namin for both, actually for both top positions for 2028, for President and Vice President. Ang lagi ko po tinitingnan dyan sa mga survey results namin, yung second option mo. Kung sakaling hindi tumakbo ang nauna mong pinili bilang presidente, sino ang second choice mo? May mga pangalan lumalabas sa second choice na interesting option na hindi po natin alam kung mag-declare or hindi. But it's really more of nasa consciousness nila ng mga botante. Kung sakaling hindi tumakbo, for example, si VP Ned Robredo, very interesting yung second choice na lumabas. So, it's really more of raising awareness for me, but not focus on politics. Really focus sa mga magandang ginagawa mo para sa bayan. Doon yung nakikita ko. And just to give an example also, that we use, just to go back, yung po sa ating, babalik po ako sa example ko kanina sa housing, sa socialized housing department natin. Nagulat lang po ako na sa middle of the pack po siya. I was expecting a higher satisfaction and trust dito. But it's kung yung mensahe po na nailabas na ito na yung mga socialized housing namin na natayo sa Pilipinas, tataas ang awareness, tataas ang satisfaction and trust. Doon sa mga nagabalak po sa 2028, yun po yung nakikita ko for now. But of course, only time will tell. Yes. And last na lang, so survey ba natin lumalabas ba na may mga protest ka din na ba mga Pilipino? Nabanggit kanila ni Ma'am Malu na EDSA 1 and EDSA 2 template will not, kung hindi na applicable ngayon because of social media. Pero namang protest pa din sa mga Pilipino kung bakit hindi na sila lumalabas sa lansangan para banggitin yung kanilang mga hinaing sa gobyerno. Magandang tanong yan, no? Ang difference ng EDSA 1 at EDSA 2 at ngayon, walang leader ngayon. Walang leader na tumatayo. Sa tingin ko, yung kay BP, probably dahil siya ang constitutional successor, pag tumayo siya dyan, sasabihin, masyado naman itong nagmamadali, no? So yung 1 and 2, we had at the time Cory, and 2, we had GMA, very actively pursuing it. So, absence of a leader. And you can see it. Kanya-kanya eh. Kanya-kanyang pagkumbinsi, kanya-kanyang grupo, at padami ng padami ang umbrella organization na hindi ko maintindihan kung anong persuasion. So, the breakup of the unity ticket is a reflection of what we have today in terms of organizations advocating against or for the impeachment. Thank you. Sir, Professor Malu. Sa amin naman po, wala po kami ganung survey, pero Magros, can we take note of that? Pwede namin i-run po yan. But kung medyo similar topic in a way, tinanong namin kasi naging issue din to, Professor, Attorney Fred, fourth quarter last year. What if pababaan ang edad ng eligible tumakbo bilang presidente? Lumalabas po sa survey namin, 7 to 8 out of 10 Filipinos ang sumasang-ayon na baguhin ang saligang batas para pababaan ang eligible age bilang presidente. At lumalabas, kung tatakbo bilang presidente, sino pipiliin mo? Lumalabas na close ang numbers ni Pasig City Mayor Vico Soto kay VP Sara Duterte. So hindi po siya about protest, it's really more of gusto ng mga Pilipinong pagbabago. And gaya po sabi ni Professor Malu kanina, naghahanap po sila ng leader, bagong mukha na tatakbuhan. At lumabas yung survey na yun, ang lapit po ng numbers ni Pasig City Mayor Vico Soto, nagulat po din ako doon, kay VP Sara Duterte. Almost 40% ang kanilang voter preference for president. Though it's a long shot, yung 1987 Constitution babaguhin, but if that happens, people are clamoring for change. 40% kay VP Sara, 38% kay Mayor Vico Soto ang lumabas na voter preference. Just to add, balikan ho natin ang kasaysayan natin, karamihan ho ng leader natin bata. Yung si Rizal, Bonifacio, yung mga yan, mga bata na inalay ang buhay nila para sa independensya natin. Sa tingin ko, with the high number of Gen Z, makakakita tayo ng pagbabago na bata. And with the way
Kiko Barsaga and Leon Leviste are performing and really fighting it against a very systemic corruption, makikita natin ang mga botante pili ng pili. So kung pag-break mo yan into generational, si senior citizens, alam na natin kung sino ipoboto. Kasi pare-pare na silang veterano sa pagboto. So ang pipiliin nila, yung stable at kakilala nila. Ang titingnan ho natin ang Gen Z. Kasi ang Gen Z, hindi sumusunod sa magulang. Hindi katulad ng Gen X, no? Sumusunod. Ang Gen X, nagtatrabaho, professional, 8 to 5. Pero si Gen Z, ay naku, napakahirap pong intindihin. Kasi sa kanila, hindi 8 to 5 ang ibig sabihin ng trabaho. It's really based on what they feel like they're doing at this time. So marami po tayong matututunan dyan sa demographics na yan.